Hi, magandang araw at tanghali sa inyo mga kaibigan. Saan kaya ito Nagtataka lang ako mga kaibigan. Hindi ko alam kung saan tong kumukuha ng pondo. Itong ginagawang activity ng Maisog Rally. I think naman aware naman kayo sa Maisog Rally, di ba? Itong grupo ni dating Pangulong Duterte. Oo. Na kung saan, ang allegation nila, yan daw ay rally para daw sa prayer meeting, para daw sa kung ano-ano, pero magtataka ka po mga kaibigan na walang ginawa kung hindi puro puot at galit. Puot at galit ang nilalaman ng mga activity ng Maisog Rally na yan, or Maisog Prayer Rally kuno. Now, mga kaibigan, ito po. Kung babalikan natin, tapos na ang term ni dating Pangulong Duterte. Tapos na ang kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Okay? Now, sinasabi niya naman na hindi siya masyadong mayaman, wala siyang negosyo daw. Yun ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Pero, kung titignan natin mga kaibigan, nagsulputan ang mga pogo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Na parang kabote na nagsulputan ang mga yan. Ngayon, kung pag-iisipin natin mga kaibigan, may kinalaman ba ang pogo sa mga sinasabing pondo? Kasi unang-una, titignan nyo mga kaibigan wala na po sa pwesto si dating Pangulong Duterte. Hindi na po siya nakapwesto, hindi na siya yung nakaupo dyan sa Malacanang. Ang isa pong pagkilos ng malawakan, ganyan, na activity, yung mga activity ganyan, hindi po biro. Hindi po biro yan, mga kaibigan. Bubuhos ka dyan ng oras, bubuhos ka dyan ng pondo. Maliban sa oras, pondo. At yung mga tao, hindi po, ang kalakaran po sa mga rally, talagang bayad ang mga rally. Pro-admin ka man, anti-admin ka man, o anong grupo ka, bayad ang mga yan. Now, nalilink si Bamban Mayor Alice Goo kay dating Pangulong Duterte. Naglalabasan ng mga litrato na kung saan may mga selfie sila, may mga picture sila mismo sa bahay ni dating Pangulong Duterte. At itong si Bamban Mayor Alice Goo po, nakukonek sa illegal na mga aktibidades. Napapasok siya dyan, kaya nga po siya nasuspende, di ba? As mayor. Kasi nga, pinailan siya ng kaso na connected di umano sa illegal na pugo. O yung may mga pananakit, may mga pagtorture, kung ano-anong mga ganyan na gawain. Ngayon, gusto natin malaman saan nanggagaling ang pondo ni dating Pangulong Duterte para makapag-organize ng ganyan activity. Kung may sponsor man siya, dapat ilautang. Dapat pangalanan. Sino ba yung nag-i-sponsor? Kung walang tinatago. Di ba? Tayo'y nagtatanong lamang. Di ba? Kasi si dating Pangulong Duterte, hindi po maiakila na malapit sa bansang China. Malapit siya sa leader ng China, kaya nga nagkaroon ng connection doon sa Islas Spratly ba yan? O sa West Philippine Sea. Ngayon, kasi ako guys, nung panahon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ni dating Pangulong Noynoy Aquino, at ni dating Pangulong Duterte, yung mga rally po ng mga pro-admin na ang irarally namin nung panahon nila,
suporta sa kanila, ako ang ginagawang organizer. Ako ang ginagawang para mangasiwa ng rally. At doon sa rallying pinapangasiwaan ko in favor sa mga past administration, may pundo po yan. May pundo. Mula sa sound system, sa stage na itatayo para magamit sa rally, may pondo. At hindi po biro ang pondong inilalabas dyan. Hindi po biro. Kasi itong rallying ginagawa nila dating Pangulong Duterte, hindi naman po masasabing simpleng activity. Simpleng pagkilos. Kasi nga ito, nabulgar na mga kaibigan na tatakbo si Davao City Mayor Baste Duterte bilang senador itong 2025. At itong si Davao City Representative or Congressman Pulong Duterte itatakbo din pong senador. At yung dating Pangulo ang sinasabi rin tatakbo rin daw ng pagkasenador ngayong 2025. At ang nagsasabi po niyan, yung kanyang anak na kasalukuyan Vice President ng bansang ito. Ito pong gusto kong malaman mga kaibigan. May lumabas na artikel sa Rappler. Hindi po issue dito ang Rappler ay anti-Duterte. Hindi po issue dito ang Rappler ay anti-Digong administration. Ang tanong dito, saan sila nakakakuha ng impormasyon? Parang inililink sila ng Rappler na ang nasa likod di umano ng mga activity ni dating Pangulong Duterte or ng maisog ang mga pogo o mga Chinese para pabagsakin ang kasalukuyang liderato ng administrasyon na nakapwesto na si Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Natural, yung mga amuyong nilang vlogger, yung mga defender nilang vlogger, iti-deny yan. Kasi nga, hindi naman sila konektado talaga kay Digong. Puro lang sila amuyong. Di ba? Ngayon, based sa experience ko na mga naging coordinator ng mga past administration sa mga rally-rally na pangtapat sa mga bayan muna, kilusan, ganito, ganyan, pinupunduhan kami na nanggagaling sa Malacanang. Ngayon, may pinagkukunan ng pondo. Yung dating administrasyon, siyempre nakapwesto yan. Ngayon, hindi na sila nakaupo. Saan nanggagaling yung pondo nila? Alangan naman mga kaibigan, gagasto sila ng pera galing sa bulsa nila. Di magpakitaan ng bank account kung talagang doon ang galing. Di ba? Ngayon, sagutin nila yung inilabas ng Rappler. Yung sinasabi ni Rappler, sagutin nila yan. Na kung saan, ang allegation ng Rappler, ang nagpupundo di umano ay mga pogo. At sa pangungunay daw yan, nung dating sekretary na si Michael Yang. Sino ba si Michael Yang? Konektado din sa illegal na droga. Connected sa ipinagbabawal na gamot. Na until now, connected din siya sa pharmacy. Na hanggang ngayon, hindi malinaw-linawan, hindi makakaharap si Michael Yang. Ngayon, dahil lang gusto nilang mapasira ang administrasyon, gusto lang nilang mapabagsak, gumagawa sila ng kung ano-anong pagpapakalat ng mga fake news. At gumagawa din sila ng eksena para lamang mangampanya ng masyadong maaga. Ito, saan sila kumukuha ng pera para kumilos ang ganyan aktibidades nila? Alangan naman napulot lang nila. Napakaswerte naman nila kung sila'y nakapulot lamang. Di ba?
tayo'y nagtatanong lamang, mga kaibigan. Kasi, total, sila atungal ng atungal, bungangan ng bunganga laban sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, tayo naman, nagmamasid at nakakakita ng mga activities nila. Alam nyo guys, huwag na tayong magpauto sa dating administrasyon. Gusto lang nila, kaya nga sila nag-iingay, kaya nga sila nag-aatungan, kasi simple, gusto nilang maipwesto, gusto nilang maiupo si Vice President Sara Duterte para yung mga dati nilang ginagawa nung sila'y nasa termino, maibalik na nila ang kanilang mga regular na gawain. Iyan ang gustong mangyari ng mga Duterte. Huwag na tayong magpauto sa mga ganyan. Huwag na tayong magpaulol. Kita nyo nga, nagsalita dati si dating Pangulong Duterte. Alam ko kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit ko ituturo? Nung nagsalita, nagkomento ang kapulisan ng Camp Crame, biglang kumabig. Kung joke ko lang yan. Diba? Ganyan ang style ni dating Pangulong Duterte. Ako naniniwala ako, yung aktibidades ng Maisog Rally, may pinagmumulan pera yan. Nakakatiyak ako, hindi nila sariling pera yan. Galing niya sa mga donation. At dapat, dahil galing sa donation, dapat ilantad ninyo kung sino. Total, puro kayo pagpapabagsak sa gobyernong ito. Hindi nyo ba kasi matanggap na ang inyong gustong maging leader ay itong vice president pero sinuway kayo ng inyong anak? Tahimik ang ating bansa ngayon. Maayos ang ating gobyerno, maayos ang pamamalakad, at walang napapatay sa droga. Lahat nakakasuhan, buhay ang demokrasya sa bansang Pilipinas.